So magandang hapon mga kabida. Finally, andito na po tayo sa loft para po makipagkwentuhan sa inyo. May utang ako sa inyo. Alam ko may utang ako sa inyo, no? Yung ating pong kwentuhan tungkol po dun sa journey natin sa pag-iibon dyan sa Metro Manila. Ayan, ito po gagawin natin itong vlog na to to inspire, yung mga katulad natin na hindi naman veteran, nag-iibon minsan, mayroon mga bottleneck sa buhay, like busy sa trabaho, minsan maaring nagsasawa na kagugulong, ayaw nang mag-ibon, nag-give up na. And for other reasons, bakit medyo nag-struggle tayo along the way. So, itong vlog na to ay para sa inyong mga kabida, para sa inyong lahat. Mga kapatid natin, mga kabida natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, gustong-gusto mag-ibon. They're also part of this. Para din sa kanila ito. Dahil hindi sila makapag-ibon, hanggang sa tingin na lang. So, marami tayong gustong i-inspire. Ayan, ano nga ba yung gusto kong i-share sa inyo sa araw na to? Gaya po nung nabanggit ko, sabi ko nga ay gusto ko kayong patuloy na umarangkada sa ating larangan. Regardless and despite of the difficulties and challenges po ng pinagdadaanan natin sa pag-iibon. Sana patuloy po kayo na mag-ibon, patuloy po kayo na umasa, at magpatuloy ka nga dito sa ating napaka-exciting na sport. And to inspire you, ay gusto ko pong i-share sa inyo yung experience po namin dyan sa Metro Manila. So, I think 2 or 3 years ago, ay nag-umpisa na tayong sumali dyan sa Kamaynilaan. Of course, through my friends, sa couple friend ko na sila ang nagtitiwala sa ating mga lines, sa ating kakayanan as a breeder, So, kung di ako nagkakamali, 2024, 2025, unang nagpadala tayo ng ibon dyan sa Manila. And last na karera nga natin, as of these days, ito pong katatapos lang din na South. So, sa aking pagkakaalala, ay nasa 3 South races na po yung nilaruan namin dyan sa Manila. Ayan. So, magpapakatotoo tayo dito sa ating kwento. Walang kailangang ikaya, walang kailangang itago. Again, this is just to inspire, including myself po, na sabi ko nga, tuloy lang tayo dapat sa pag-arangkada. Huwag tayong mahihiya, huwag tayong mawala ng loob. So, ito po yung experience namin. Alam nyo ba na yung first na sali namin dyan sa South, NHPC yan, kung di ako nagkakamali, ay nakapauwi naman kami ng Matnog. Unfortunately, hindi kami nakapagpakla. Yes. Nakauwi, pero cut off. Yan yung pinakamalayo na narating ng ibon namin dyan sa Manila, sa karera ng Manila Clubs. Particularly yung NHPC. Siyempre, medyo medyo malungkot. Sino ba namang hindi malulungkot, di ba? Siyempre, dito sa probinsya, sanay tayo na kada karera meron tayong nakukubra o nagiging parte tayo ng listahan. Pero unfortunately, hindi tayo pinalad yung unang karera natin. But that's okay. Wala tayong problema. Naiintindihan natin yung journey, na hindi yan madali at hindi yan nakukuha sa bigla. So, the following year, naglaro uli kami, South na naman. Fortunately, this time, nakapagpaklak po kami. I hope tama yung aking recollection na Ma'am Helen and Bro Marco Magona. Yung second year namin, nakapagpaklak kami finally sa Matnog. Yan. And very unfortunate naman, hindi kami nakapagpauwi ng Katbalogan o Calbayog. Ayan. Kinapos na kami doon. Wala nang umuwing ibon. Pero at least, 2024, Matnog,
Tapos hindi nag-clock, pero pagdating ng 2025, matnog pero clock. O, di ba? So, okay naman. Okay na sa amin yun. Okay na sa akin yun. Sige. Siyempre, andun ang frustrations. Siyempre, you aspire for more. Pero, sabi ko nga sa dalawang kasama ko, we learn from the experience. Dapat, lagi tayong matuto kung ano yung mga pinagdaanan natin. So, 2026. Ito na. Itong kakatapos lang na BBC race. Kaya maganda yung umpisa namin, ano. I think may isa pang karera isang lap na nag-number 82 ata kami against thousands of birds. So, very promising. Natuwa talaga kami. Ito, ano na to? Siyempre, may nakikita kang glimmer of hope. And to make the long story short, siyempre, hindi tayo pinalad. Pero, nakapaklak tayo ng matnog. At, hindi ko alam kung dalawa ba yung naklak namin ng matnog. And, nakapagsakay kami ng kalbayo. Teka, tama ba? Yes! At yung kalbayog namin, nakauwi din. Ayan, nakauwi rin yung kalbayog namin. Ang naging desisyon ng aming team, ng aming tropa, ay wag nang isabay o ilaro ng Tacloban. And indiretso na lang ng MacArthur. So, yon. In short, ay sinakay namin yung aming ibon, si Bato-Bato, ng MacArthur. At nilagpasan namin si Tacloban. Unfortunately, hindi tayo nakapauwi ng MacArthur. Pero, again, despite para sa amin ay another kumbaga improvement, kasi unang taon hindi nakapaklak matnog, kalawang taon nakapaklak, ikatlong taon nakapaklak hindi lang matnog but even kalbayog. So kinapos lang tayo sa MacArthur. Again, itong mga bagay na to para sa amin, these are learning experiences. Sabi ko nga doon sa dalawang kasama ko, walang susuko, let's improve. Tingnan natin kung saan tayo nagkulang, anong pwede natin gawin next time. Sa part ko, ang ginawa ko, nag-acquire ako ng mas bihasa na line sa tawid dagat. No? Kasi I relied doon sa mga naunang ibon ko, doon sa lang andito sa law. But for the next SDR, talagang nag-invest tayo ng mga ibon na pwede talaga may kakayanan sa mga laro sa tawid dagat diyan sa Manila. So yon. So hoping this time mahigitan namin yung narating namin o nagawa namin itong 2026 South Race. And by 2027 we hope na hindi lang Kalbayog, even Tacloban or MacArthur and Abuyog ay makapagpauwi tayo. Ayan, hindi po masamang masaya, pinangunahan na. Hindi po masamang mangarap, no? As long as these things are realistic at wala pong imposible. Sabi nga ni Kevin Garnett, nothing is impossible. Nothing is impossible basta ginagawa po natin yung part natin. Ayan. So that's the journey po ng pag-aarangkada namin dito sa aming partnership ng aking mga kaibigan dyan sa Manila. And I encourage kayo, mga kabida, huwag kayong gigive up. Wala pong susuko. Ang umaayaw, sabi nga, ay kailanman din na magwawagi. No? At ang ang nagwawagi ay siyempre dapat hindi umaayaw. Ayun. So, yun po ang ating pong maiksing kwento at mensahe sa mga kabida sa araw na ito. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mahirap po mag-ibon, very challenging. Pero tandaan po natin isa pang bagay na gusto kong i-share sa inyo. You are never in competition with anyone else. Ito po galing kay Maestro Tommy De Vera. Hindi po natin kalaban yung ating pong mga kapwa fanciers. They're not our competition. Our competition, number one, is ourselves. Yung ating sistema, yung ating pamamaraan, yung ating sarili.
So, pag ang pagtingin po natin lagi doon tayo nakatingin sa ating sarili as our competitor, wala pong problema ron. Ano? Pero once nakatingin tayo sa iba as our competition, sila yung kalaban natin, I think wala po tayo pupuntahan. Kasi nga po, nagbabago-bago po ang mukha, ang itsura ng competition. No? Papaano na kung ang competition nyo ay mahihinang nila lang? Di po ba? May mga ganun eh. May times ang mga kalaban nyo ay mahihina. So, paano kayo? Di yun lang ang inyong napala o yun lang ang inyong naabot kung natalo nyo yung competition na mahihina. But if you keep on challenging yourself to improve, then mas madali po yung sukatin. No? Kasi kayo po yan, hindi naman nagbabago yan eh. Unless you change. You know? So kung ang sarili nyo inyong kalaban and every year, every season nag-i-improve kayo, then may direction po ang ating pag-iibon, ang ating ginagawa. Kasi you have one standard. Iisa lang inyong focus, kundi yung inyong sarili lamang na gusto nyong i-improve. Ayan. So I hope nakarelate po kayo dyan at may natutunan kayo sa atin pong maiksing kwentuhan sa araw na ito. So again, kita-kita po tayo sa susunod po na South Race, BBC, NHPC. Mabilis lang ang panahon. Masarap makipagsabayan sa mga magagaling. Masarap. Pero then again, hindi sila ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang sarili natin. Ayan, marami po salamat. Kita-kita rin po tayo sa mga pakarera ng OLR. Meron po kaming entry sa BBC OLR. Hopefully, makapag-entry din kami sa Kalapatid. Pero focus po muna namin ang partnership ay itong BBC. At later on, kung may mga pasobra pang ibon, sige po, papasukin natin itong other OLRs pa para sumuporta sa kanila. Maraming salamat mga kabida. Tandaan, kayo ang totoong bida. Dahil po sa inyo, andito po ako. Patuloy po na nagbablog, patuloy nagsishare. Dahil kayo po ang nagbibigay ng fuel sa akin para magpatuloy. Maraming po salamat at mag-ingat kayong lahat.